Pangulong Aquino na mismo nagsabi may mananagot kapag napatunayang espesyal ang pagtrato sa mga ampatuan sa kulungan. Sa ngayon, tinanggal muna sa pwesto ang jail warden at iba pang tauhan ng Quezon City Jail Annex habang iniimbestigahan ang umano'y VIP treatment. Nakatutok si Chino Gaston, live mula sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Chino! Mel, sinibak na nga sa pwesto ang Quezon City Jail Warden na si Chief Inspector Glenford Valdepeñas. Ito'y matapos ilabas ni Maguindanao Governor Toto Mangudadatong ilang mga litrato na nagpapakita di umano na tumatanggap ng VIP treatment ang mga sospek ng patuan dito sa Quezon City Annex Jail sa bayan ng Taguig. Chief Inspector Glenford Valdepeñas. Bukod kay Valdepeñas, sibak din ang halos 20 jail guard na nagbabantay dito sa Quezon City Jail Annex sa Camp Bagong Diwa, Taguig, kung saan nakakulong ang sospek sa Maguindanao Massacre sa pangunguna ng mag-amang ampatuan. Pinalitan si Valdepeñas ni Chief Inspector Bernardino Edgardo Camos. Nagkaroon ng maikling turnover ceremony kanina kung saan ipinangako ni Camos na walang VIP treatment habang siya ang nakaupo. Kung meron hong balita, meron hong nangyayaring ganun. Definitely, wala ko kayong mga balita kasi hindi namin papayagan yung mga VIP treatment. Pero sa dati talaga wala akong nakipansin. Pero si Valdepeñas naging mailap sa media. Ay, hindi na lang, sir. Sorry ha. Sige, sir. Okay. Thank you, sir. Ang mga nasibak na jail guard naman, pinalitan ng mga miyembro ng Special Tactics and Response Teams ng BJMP. Ito ang tinaguriang Special Forces ng BJMP na may mataas na antas ng training kumpara sa ordinaryong jail guard. Ang aming star team dito ay itatay up muna namin doon for the meantime kasi nga bago yung papalit doon. Tsaka babaguhin yung, siguro we are going to review yung policy din namin kung talagang may dapat pa kaming i-strengthen in terms of security namin. Si BJMP Director Rosendo Dial nang mabalitaan daw ang umano'y pagbibigay ng VIP treatment sa mga ampatuan, personal na nag-inspeksyon kahapon sa selda ng mga ampatuan. Pero wala naman daw siyang nakitang tanda ng special treatment sa mag-aamang ampatuan. Sa tingin daw niya, ang mga litratong ipinakita ni Mangudadatong ay di pwedeng sabihing may VIP treatment ang mga ampatuan. Yung ibang nakita namin mga picture doon, wala kami nakitang irregularity kasi sa loob naman ng bilangguan yon, ng compound naman yon. Ang inmate naman namin ay allowed naman na magpahangin, no, para at mag-exercise kung kinakailangan. Gayunpaman, ibig ng BJMP na makakuha ng kopya ng mga litrato ni Mangudadatong bilang bahagi ng kanilang investigasyon. Nakarating na kay Pangulong Aquino ang balita ng umano'y VIP treatment. Tiniyak ng Pangulo na paparusahan ang sinumang opisyal na mapapatunayang may kinalaman sa pagbibigay ng VIP treatment sa mga ampatuan. Mel, isa sa mga unang ginawa ng bagong talagang jail warden ay magsagawa ng kanyang sariling inspeksyon. Pero hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa natin nalalaman ang resulta ng nasabing inspeksyon. Paglilinaw naman ng BJMP, ang pagsibak kay Valdepeñas ay hindi paghusga sa dating jail warden, kundi isang hakbang lamang para mabigyan ang isang patas na investigasyon. Mel? Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Sa kaugnay na balita, pinaiimbestigahan na ng Department of Justice sa National Bureau of Investigation ang pagkakapatay sa isang bilanggo sa loob mismo ng Bilibid sa Muntinlupa. Ang biktima ay natagpuang may tama ng saksak at nakabaon sa kubo ng kapwa niya bilanggo. Nakatutok si Marisol at naman. No problem, sir. Nabubulok na ang bangkay ng presong si Brian Peña na matagpo ang kahapon na nakabaon sa loob ng isang barong-barong sa loob mismo ng maximum compound ng New Bilibid Prison. Ang barong-barong ay pagmamayari ng isang inmate na si Abelardo Gosgulan na suspect ngayon sa pagpatay kay Peña. May tama raw ng saksak ng balisong sa tagiliran nang matagpuan ang bangkay ni Peña. Miyerkules ng gabi nang i-report na nawawala si Peña nang hindi siya makita sa isinagawang head count. Hindi naman daw itinanggi ni Gosgulan ang krimen, pero iba ang kwento ng pamilya ng suspect. Tungkol sa dalaw ata ng isang inmate na parang niligawan, something like that, ano? Pero hindi pa kami sure dahil we have to wait for the investigation report. Alam mo naman sa loob, very secret yung ganyang mga pangyayari na huwag mong pakikialaman ang dalaw ng iba. Self-defense lang po yung ginawa kasi 2 beses na po siyang ninanakawan. Labis namang ikinalungkot ng pamilya ni Gosgulan ang nangyari. Parang mahirap tanggapin. Kanina nga po nung punta sa akin ng mama ko, sabi niya, "Nak,
Papa mo nakapatay. Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Nagpunta ngayong hapon sa NBP ang mga taga-NBI ayon daw sa utos ni Justice Secretary Leila De Lima. Gusto kasi ni De Lima na paimbestigahan kung ano talaga ang naging sanhi ng pananaksak. Kinukuha na namin na statement yung raper at saka yung assailant. And then we already filed criminal charges against the assailant. Hindi daw yun ang totoong motive. So there's something deeper also related to the drug problem within NBP. Lalaya na sana ngayon Nobyembre ang 22 anyos na si Peña. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Chika Minute! Hello mga kapuso, tuloy-tuloy pa rin ang ating chikahan this Friday night. Marian Rivera at Liza De Castro, paano kaya kinaya na may kaeksena silang mga ahas sa epic serye na Amaya? At Jackie Rice, nagdalawang isip daw na tanggapin ang lead role sa Sisid. Bakit naman kaya? Ang detalye niyan at iba ko pang chika, maya-maya lang. Mel? Salamat, Pia. May pagkakataon na po na masilip ang loob ng opisyal na sasakyan ng hinahangaan nating football players na Ascals. Ang kanilang van at iba pang sasakyan ng mga sikat. Ang tampok ngayon sa isang trade show sa lungsod ng Pasay. Nakatutok si Bernadette Reyes. Miss Tulang candy wrapper, agaw atensyon ng 1992 Paul Smith Mini Cooper na ito. Parang Batmobile naman ang 1956 Mercedes-Benz 300 SL na ito. Diablo naman kung tawagin itong 1995 Lamborghini na may bilis na abot sa 328 kph. Ilan lang yan sa mga sasakyang tampok sa 20th Transport Show sa SMX Convention Center. Pinakamatanda ang 95-year-old na 1916 Studebaker. Meron ding 1971 De Tomaso Pantera na mula pa sa Italy. It's one of those cars na pag nakita mo, kahit 1971 siya, mukhang maganda pa rin yung body even today, no? May entry din ng mga artista. Si Jay Manalo, may Ford E350. Si Dominic Ochoa, 1969 Morris Cooper. Ito naman ang 2008 Ford Mustang ni General Reynaldo Beroya. Ang coaster ng Ascals, nandito rin. Isa ito sa mga service na ginagamit ng grupong Ascals kapag sila ay naglilibot dito sa Pilipinas. Talaga namang alagang-alaga ang mga miyembro. Bukod sa meron na sila ditong flat screen TV, meron pa sila ditong minibar at syempre hindi rin mawawala ang kanilang moonroof. Class ang mga leather seats at maluwag ang loob para malayang makakilos sa mga players. Ang 1957 Chevrolet Bel Air, gumugol daw ng 4 na taon bago na-restore. Mula sa hulma ng katawan at kulay ng mga upuan, ginaya sa isang American jet. The research factor, including to the last correct bolt and pins, were all researched so that the car would be ultimately correct to 100 points. Mukhang bagong-bago naman ang 1930 Ford Model A na ito. Di aakalaing halos kinain na ito ng kalawang bago na-restore. It's very important that you use the exact parts for that car para 100% restored. We have about 11 of the best of show. So like behind me is a 1963 Jaguar XKE which won the best of show. Bago man o luma ang sasakyan, lagi raw dapat pangalagaan para maging maayos ang takbo nito. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, kaso ng child trafficking sa bansa, pataas ng pataas. Ayon sa DSWD, mga maninigarilyo sa mga pampublikong lugar sa Metro Manila, huhuliin na ng MMDA simula sa Hulyo. Lalaking nagbenta umano ng peking titulo ng bahay at lupa, inireklamo sa investigador ng bayan. At alamin natin kung paano kayo makakatipid sa mga gastusin ngayong papalapit at papalapit na ang pasukan. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 Oras.